So, ngayon, pag-aaralan naman natin kapag division sila. Sabihin, meron tayong fraction. So, how to find the variable kapag ganito yung problem. So, madali lang din to. So, pwede mo siyang kuhain o kunin yung LCM, yung least common multiple. Then, matatanggal na yung denominator mo pag gumamit ka ng LCM. So, pwede rin naman siya i-multiply both side, cross multiply para mas madali. Madali lang din naman parehas. So, pero kung saan ka masanay, yun ang gagamitin mo. So, try natin both kung paano yung ginagawa. So, una, kapag LCM, ganito po yun. So, kapag whole number, para magkaroon siya ng denominator, nalagyan natin siya ng 1. So, 5/1 is still 5 pa rin. So, ano ba yung denominators natin? Meron tayong 2, meron tayong 1. At kapag kinuha natin yung LCM nila, gagamit ka lang skip count. So, sa 2 pa lang, nag-meet na sila. So, ibig sabihin, 2 yung LCM natin. So, gamit yung 2, i-multiply natin both side yung ating equation. So, multiply by 2, both side. Then, proceed na sa multiplication sa both left and right side. So, 2 times x over 2 is x. Kasi po, makakancel na yung 2. Magiging 1 na lang yan. So, 2 times 5 is 10 over 1 is still 10. So, therefore, the answer is still 10. So, how about kung gagamitin natin yung cross multiplication? So, kapag ganito yung given natin, na tag-isa lang naman yung nasa left at saka right side, tas fraction sila, pwede mo siyang i-cross multiply. So, x times 1 is x. 2 times 5 is so x over 2 is equals to 5 over 1. So, cross multiply lang. X times 1 is x. 2 times 5 is 10. So, ganito pala dapat yan. So, ganun po yun. Dalawang way. So, how about kung ganito? So, pwede natin ito gawing 1 ang denominator. So, pwede natin i-cross multiply. So, negative x times 1 is negative x equals 3 times negative 5 is negative 15. So, divide both side by negative 1 para matanggal yung negative. So, matitira na lang si x which is equal to 15. So, ganyan po yan sinusolve.